Nagkwentuhan lang kami. Kami lang tatlo ang tao dito. Buti nga wala si kuya dito. For sure na magsusungit na naman yun sa harap ng ibang tao. Bansot, naalala ko lang may sasabihin ka, di ba? Ano? Sabi mo, di ba? Kala mo nakalimutan ko, no? Teka, bakit dito? Bakit? Saan mo ba gusto? Huwag naman dito. Bakit? Sabihin mo na. Pero kasi sikreto lang. Lo, sikreto pero sasabihin mo sa akin. Di mo kasi gets. Tanga. Hinila niya ako palabas at nagtataka pa ako kung bakit kailangan pa namin lumabas ng bahay. Bakit tayo lumabas? Ano kasi? Ano? Di ba may sasabihin ka din? Sabihin mo na ngayon. Teka, O bakit? as in, ngayon? Ikaw nagsabi. Gusto mo sabay na tayo? Hindi, una ka na. Sige. Pagtapos ko, sabihin mo din yung iyo Oo, sige. Medyo kinakabahan ako sa sasabihin niya. Wala akong idea kung ano yun kasi first time lang namin mag-usap ng ganito. Aamin na ako kay Samara. Gustong gusto ko talaga siya, Roxanne. Kaya mo ba ako tulungan? Tulungan saan? Kung paano ligawan siya. Di ko kasi alam mga gusto ng babae Total, babae ka. Baka alam mo kung paano ko siya mapapasagot. Ngayon, babae nang tingin niya sa akin. Uy, kinakausap kita. Tutulungan mo ba ako? Oo naman. Yun Ano nga pala yung sasabihin mo? Ano kasi... Napansin ko nga na gusto ka din ni Ate Sam. Talaga? Paano mo naman sabi yan? Kasi... halata ko lang tuwing titignan ka niya. Ay paano niyo ba ako tignan? Nagsinungaling ako. Hindi ko na kayang sabihin sa kanya na gusto ko siya. Ano pa bang silbi? May iba na siyang gusto Baka nag-aantay na si Ate Sam. Kanina pa tayo nag-uusap dito sa labas. Ayaw nga. Basta sabayan mo lang ako Amin ako sa kanya maya-maya. Nang makapasok kami, nakita naman namin si Ate Sam na nagpo-phone at seryosong nagtatype doon. Tara, kumain na tayo. Nagpatugtog na lang ako para hindi naman nakakaboring. Habang si Calvin sumasayaw at sinasabayan ng kanta na pinapatugtog ko. Magaling siyang sumayaw. Nasa kanya na lahat kaya nga nagustuhan ko siya Ako naman, parang bigla nawala sa mood. Nakakalungkot lang. Dahil hindi ko may pakita yung black belt na nakuha ko. Para sa akin, wala nang silbi yun. Dahil lang naman sa kanya kaya ako pinag-usayan na makuha yun Bala ko sana umamin sabay ipakita ang black belt na yun. Baka sakali na magustuhan niya ako. Pero anong laban ko kay Ate Sam? Maganda yun Roxanne, okay ka lang? Opo ate, bakit po? Tamlay mo Lo, mukha ba akong matamlay? May nangyari ba? Wala no. Birthday na birthday mo, ganyan ka. Ano bang meron? Okay naman ako Ito ba yung mukhang hindi okay? Tumayo ako sa harapan nila at nagsayaw-sayaw doon. Sus ko, di ko din alam bakit ko ginawa yun. Nagtawanan sila, lalo na si Bansot na nang aasar pa. Partida, di pa naasyanan yan. Sa gitna ng masayang pag-uusap namin, bigla na lang may kumatok. Sino yun? Kuya mo ata. Ang alam ko, bukas pa uwi nun Nang buksan ko ang pinto, si Kuya Enzo nga. O kuya, akala ko bukas ka pa uwi. Kumain ka po muna. Wala ako sa mood. Nangyari dun. Biglang napahinto si Kuya Enzo at nakatingin ito kay Ate Samara. Nakatingin si Ate Sam sa kanya at ngayon ko lang nakitang ganun siya. Para siyang naiiyak at parang gusto niyang lapitan si Kuya Enzo. Kuya, di ka pa pala napakilala sa'yo yung isa kong kaibigan, si Ate Samara. Enzo. Anong ginagawa mo dito, Sam? Ha? Magkakilala sila? Kamusta ka na? Hindi naman siya pinansin ni Kuya Enzo at nilagpasan niya lang kaming tatlo. Pero si Ate Sam, hinabol na to at hinawakan sa kamay. Huwag mo nga akong hawakan.
Wala na ba talaga, Enzo? Ano bang kailangan mo Gusto ko malaman ng totoo, Enzo. Kung bakit ka nakipag-iwalay sa akin. Please. Hanggang ngayon iniisip ko pa din yun. Shh, siya yung ex-boyfriend ni Sam? Ayoko nga sa'yo. Okay na? Alam kong hindi yun. Please, I'm begging you. May girlfriend na ako, kaya tigilan mo ako. Ganun lang ba kadali sa'yo na palitan ako? Naguguluhan ako dahil ang alam ko dahilan kaya sila naghiwalay dahil nag-cheat ang ex niya. Matagal na ba naging kayo? Huwag kang umeksena dito. Birthday ng kapatid ko sinisira mo. Wow, ngayon lang siya nagkapaki sa akin. Roxanne, bakit po? Kilala mo ang girlfriend ng kuya mo? Opo, ate. Wow! Buti pa siya. Ako, pinakilala mo ba ako sa kanila? Ang tagal na natin nagsama, Enzo, pero kahit kailan hindi mo ko pinakilala sa parents mo. Pero yung girlfriend mo ngayon na bago lang, nagawa mong ipakilala. Kaya pala hindi ako kilala ng kapatid mo. Ano ngayon? Ate, matagal na po sila ni Ate Caitlyn. Manahimik ka nga dyan, Roxanne. Gaano katagal? Ang alam ko po, mag 3 years na po sila ni Ate Caitlyn. Sinabi ng manahimik ka 3 years? So, tayo pa lang, kayo na ng babaeng yun. Alam mo, past is past. Nakamove on na yung tao. Paano mo nagawa sa akin to, Enzo? Ilang taong kong inisip ang dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay. Tapos malalaman ko na nag-cheat ka. Nag-cheat? Ang akala ko ikaw po ang nag-cheat. At sino nagsabing nag-cheat ako? Si Kuya Enzo po. Kuya, ang akala ko ba matinong tao ka, ha? Bastos ka. Muntik na akong sampalin ni Kuya Enzo. Buti na lang mabilis itong napigilan ni Ate Sam. Pati kapatid mo, sasaktan mo. Napakawalang kwenta mo. Tama na nga tong drama na to. Ikaw, Roxanne, manda ka. Dahil susumbong kita kay Mom and Dad. Isumbong mo. Tsaka naman magaling eh. Puro na lang mali ang nakikita mo sa akin. Ikaw na lang lagi tama sa mata nila, Mang. Lahat sila niloko mo. Sige. Tignan lang natin kung sino kakampihan nila, Mang, pag nalaman nilang niloko mo sila. Ngayong alam mo na kung bakit ka nakipaghiwalay. Sana lang hindi gawin sa'yo ng babae yung ginawa mo. Iniwan kaming 3 doon ni Ate Sam. Hinayaan na lang namin siyang makaalis. Alam kong gusto niyang mapag-isa ngayon.